Ang pagtitinda ay maituturing na isang sining na nangangailangan ng sapat na talino, kasanayan, tiyaga, pangunawa at pagtitimpi sa mga mamimili. At higit sa lahat ay may sapat na kaalaman ng mga bilihin o produktong nais ipagbili. Isa itong pakikipagsapalaran na nangangailangan ng lakas ng loob dahil sa mga pagsubok at suliraning mga maaaring harapin. Gayunpaman, hindi dapat mabahala sapagkat sa pagtitinda, lagi lang natin pakatatandaan na nangangailangan ito ng isang kaaya-ayang pag-uugali at kawilihan. Kaya ang anumang takot at pangamba ay ipasantabi at sa halip ay ipanatag ang loob at maging maganda ang pananaw sa gawain. Kaya ayun na nga, sa pagtitinda, maraming mga sumubok. May mga nagtagumpay na rin at syempre, meron din namang nabibigo. Kadalasan, may mga nagsisimula pa lamang pero nauuwi rin sa maagang pagsuko. Bakit kaya? Oo, tama. Dahil ito sa pagbagsak ng negosyo o mas kilala sa tawag na pagkalugi. Ano naman kaya mga posibleng dahilan ng pagbagsak ng negosyo o pagkalugi? Makinig at sabay-sabay nating tuklasin. Mga dahilan. Una, kulang ang kaalaman tungkol sa wastong pagpapatakbo ng tindahan. Pangalawa, mahina ang loob. Pangatlo, sariling kapangkanan lamang ang iniisip. Pang-apat, mainitin at ang nais ay mabilis ang pag-unlad ng tindahan. Pang-lima, walang pagpaplanong ginawa. Ayun na nga. Sa alinmang gawain, lalo na sa pagtitinda, hindi talaga maiiwasan ang mga pagsubok. Sa ganitong mga pagkakataon, masusubok, masusukat, at makikita kung gaano nga ba katatag ang pagpapatakbo sa tindahan. Ngunit, sa mga karanasang pinagdaanan, sa halip na sumuko o di kaya ay mawala ng pag-asa, dapat tayo ay matuto. Sa ano nga bang paraan? Kailangan lamang nating tignan at pag-aralang mabuti kung bakit ba naganap ang mga pangyayaring naging dahilan ng pagbagsak ng ating negosyo. Diba? Sa ganitong paraan, makakaisip tayo ng mga pagpaplano na mga dapat gawin at iwasan. Bakit? Upang, syempre, sa susunod, ay kaya na natin itong harapin at mas mapapatakbo natin ang ating tindahan sa mas maayos at higit na mainam na paraan. Okay. So, mula roon ay dumako naman tayo sa mga pakikipagsapalarang maaaring harapin sa pagtitinda. Yan. Pagtawag pansin ng mamimili. Paano? So, isa sa mga pagkikipagsapalarang maaaring harapin sa pagtitinda ay ang pagtawag pansin ng mamimili. Diba? Sobrang hirap mangakit ng mga mamimili. Lalo na't kadalasan ang mga tendera ay may kanya-kanya ng mga suki kung ituring. Diba? Ganyan tayo eh. As mamimili, meron talaga tayong particular na tindahan na pinagbibilhan tuwing tayo ay pupunta sa merkado o kahit lalo na pagkakilala natin yung mga or yung tendera, di ba? Pero kung ikaw ay may plano na magtinda at alam mo na ito ay isa sa mga suliranin o pakikipagsapalaran na iyong kakaharapin,
Huwag mag-alala sapagkat meron namang mga paraan upang isagawa ang pagtawag pansin ng mga mamimili. At ito na nga ang mga iyon. Nakakatawag pansin ang mahusay na pagkaayos ng mga paninda, nakakahikayat na pagtinda o sales talk, pagkakaroon ng mabubuting katangian ng isang tendera. Yun ay ang mga ilan sa mga dapat gawin o taglayin ng isang tendera kung ang nais niya ay makatawag pansin sa kanyang mga mamimili. Pero mayroon pang isang problema dito. Kung sakaling nakuha mo na ang pansin ng inyong mga mamimili, ay hindi pa rin tiyak kung sila ay bibili, di ba? May mga mamimili kasi na sobrang kulit. Minsan naman, merong mga sumasalungat sa mga sinasabi ng tendera o di kaya ay naghahanap ng butas o kapintasan upang makuha ang higit na katangian na inaalok ng tendera o di kaya ng tindero. Kaya, sa mga gintong pagkakataon, dapat talaga bilang isang tendera, tayo ay maging mahusay sa pangungumbinse para mawala na talaga yung pag-aalinlangan ng mga mamimili at tuluyan na silang bumili. Kaya, tiyakin na mahusay at maganda ang pakikitungo natin sa ating mga mamimili. Nang sa gayon ay mawili sila na bumili sa ating tindahan hanggang sa maging suki na natin sila. Ang susunod ay patungkol sa puhunan. Ang perang puhunan at panustos na gagamitin sa pagtitinda ay pakikipagsapalaran din. Maaari itong mapalago o maaari ring maubos at mauwi sa wala. Ang paglago ng perang ipinuhunan ay dapat bigyang katiyakan. Hindi lamang ang pera ang masasayang kung babagsak ang negosyo, kundi pati na rin ang hirap, pagod, at panahong ginugol. Sa karaniwang pagtitinda, ang namuhunan ay umaasa ng kasiyasiyang pakinabang sa perang ginamit na puhunan. Kaya, upang makatiyak, makabubuting gumawa ng pagtatala o recordings gaya ng mga sumusunod. Una, dami o bilang ng mga bagay na binili at ang halaga ng pagkakabili. Pangalawa, halaga ng mga bagay kung ipagbibili at ang inaasahang kita. At ang panghuli, mga bagay na nabili sa araw-araw, ang dami at ang halaga ng isahan at ang kabuuang halaga. At mula sa talaang ginawa ay masusundan na ang mga galaw ng mga paninda. Madaling mabatid at makukwenta ang halaga ng pinuhunan at ang pumasok na kita. Makatutulong din ito upang makapagpasya kung kailangan ng mamili muli ng mga paninda, kung alin ang ubos na at alin ang mayroon pa. Ang oras naman at ang panahong iginugugol sa pagtitinda ay isa ring pakikipagsapalaran. Hindi sapat ang magkaroon ng malaking puhunan kung kulang sa panahon at oras ng pag-aasikaso. Ang ganitong uri ng gawain ay sadyang nangangailangan ng sapat na panahon at oras. Ang bawat galaw at takbo ng mga paninda ay dapat masubaybayan. Kaya dapat mag-ukol ng wastong panahon at oras sa pagbubukas at pagsasara ng tindahan, pamimili at pag-iimbentaryo ng mga paninda at pag-alam at pagsasaayos ng mga suliraning hinaharap o haharapin. Maaari ding dumating ang panahong may makatunggali o kakompetensya sa negosyo. Ang pagkakaroon ng isang matagumpay at maunlad na tindahan ay maaring makaakit sa iba pa na magtayo rin ng sariling tindahan.
Kaya't kadalasan, ang mga katunggali o kakompetensya sa pagtitinda ay umiisip at gumagawa ng mga paraan kung paano ka sisirain at pababagsakin. Ang mga ganitong sitwasyon ay dapat pagtuunan ng pansin at hindi ipagsasawalang bahala. Tibayan ang loob sa halip na sumuko. Makabubuting kaibiganin ang katunggali at himuking makiisa sa paggawa ng mga hakbang at paraan na makatutulong sa mga mamamayang pinaglilingkuran. Makisama at magkaroon ng layuning mapagbuti ang pagtitinda at maibigay ang mga pangangailangan ng mga mamamayan sa makatarungang paraan tulad ng wastong pagpipresyo ng mga paninda.